Welcome to the show. Alright, Chong, mga parts, kamusta po kayo diyan at welcome again dito sa Pinoy Adobo. We have another reaction for you guys and mainit-init pa. At ito po ay kahit hindi nyo muna i-microwave, no? Ika nga talagang baksakan na naman to sa pamamagitan po ni Saldico. Alam nyo naman po mga parts ay kailan lang, di ba? Nag-vlog din tayo tungkol diyan at part 1, part 2, part 3 at ito pala ay part 4. At ang nakakainis dito ay may part 5 na. Pero katatapos ko lang itong aking content na to kaya susunod na lang po natin yung part 5. No? Ang bira kasi naman to si Saldico, hindi pa gawing buo eh. Sabi nga ng ibang Pilipino buuin mo na. Puro ka episode para ka soap opera no? Anyway, bago tayo mag-umpisa po na natin muna ang ating pong mga kababayan diyan sa buong mundo, ang overseas Filipino workers. Ang tawag ko sa kanila ay Overseas Pinoy Workers instead of Filipino workers. Okay lang yan, no? Sometimes gagawa tayo ng ating sariling salita. No? But anyway, tayo naman mga OPW natin, mga Pinoy workers, no? Ay kamusta po kayo diyan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? At sana po ay lagi po tayo mag-iingat lalo na sa ating mga health, you know, drink lots of water, man. You don't need to put lemon if you don't want to, di ba? At kung meron kayong extra barya-barya dyan ay Starbucks, no? Mag-Starbucks muna kayo. Ika nga, sometimes you have to treat yourself, man. Hindi yung lahat bigay kayo ng bigay lahat sa ating mga kababayan. Hindi ko naman kayo sinisiraan sa kababayan. No? Baka mamaya isipin nyo, ikaw, Parts, ba't mo nakikailan ka pa sa amin? Ito lang ginagawa namin ng una pa. Ang akin lang po, mga OFWs, ay magtira naman kayo ng konti para sa inyong sarili. And I know na mahal nyo ang inyong mahal sa buhay sa Pilipinas and you are going to do everything. Ika nga lahat-lahat gagawin nyo upang kayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Pero, bigyan mo naman at tirhan mo naman ng konti ang inyong sarili. In that way, parang ano yan parang you treat yourself, you know, because you deserve it dahil nagpakahirap ka, pawis, hirap, stress, everything. Name it. Kaya para matreat nyo lang yung sarili nyo, for now, after you send everything to your loved ones sa Pilipinas, Starbucks muna, pambihira. Promote pa talaga no? But anyway, ingat kayo dyan at yung health nyo. At lalo na ngayon magpapasko, siguro ang iba nating kababayan ay nasa malamig na bansa. Lalo na dito sa US, ang lamig-lamig na nga, no? Kaya ingat kayo palagi. Always, take care of your health kasi isa yan sa ating puhunan kung tayo magtatrabaho sa ibang bansa. Okay? Already, ingat kayo dyan at makinig na lang kayo dito sa ating show. Alright, syempre po, no? Batiin natin ang ating mga kababayan natin sa Pilipinas, no? Kamusta po kayo dyan, mga Pilipino, kababayan at mga taga Batangas kung saan tayo po ay Batanggenyo at tayo po ay taga Santo Tomas, Batangas at tayo ay tumambay at nanirahan din paano sa Santa Anastasia at syempre po sa aking paboritong Barangay Santiago, Santo Tomas. Okay? Ingat kayo dyan palagi at please, support naman diyan, subscribe, notification at comment. Mas mahalaga po yung magko-comment kayo. In that way ay masagot ko naman sa inyo hanggat maaari kung makakaya ko. Pag hindi, pasensyahan tayo. Alright, at ang ating pong pag-uusapan ngayon ay nabanggit ko na kanina kung saan ito po si former Congressman Saldico. Yun, mambihira. Parang, ito yung picture kasi na yung dati nung siya nagtatago pa at hindi pa nagsasalita, akala niya siguro porket nasa ibang bansa na siya ay talagang masasabi mo na okay na. No? Ayos na. I'm using your money. Hindi niya alam na sa dami ng Pilipino around the world, man, hindi ka na makakalusot lalo na kilala yung pagmumukha mo and talagang hindi ka talaga tatantanan ng mga Pilipino. Alam mo, yan ang no? Kahit na alam natin na ang ibang mga Pilipino sa Pilipinas ay medyo, you know, mahina or hindi masyado nagpa-follow up sa mga ganito o hindi nagre-research mabuti, ay at isang ating mga kapwa OFWs ay talagang marunong silang umintindi. Kaya kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas, pasensya na po kayo, no? Meron kasi kayong mga ibang Pilipino nakikisakay na lang sa trending. Huwag ganun. No? Sometimes you have to analyze the post ng isang tao na ina-idol nyo. No? At hindi ko naman sinabi dahil ako naman ay hindi mga influensyang vloggers or what. Ako lamang ay isang maliit na vlogger for now. Yung mga ma-influence lang yan, dapat titignan yung mabuti. Huwag yung porket sinabi niya, yun na parang katulad ko, pag nagsalita ako, pag alam yung mali. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-comment kayo in that way. Pwede nyo naman correct, hoy. Pero huwag nyo naman sasabihin na katulad yan, may mga narinig akong comment, sasabihin, Sara Lustay! Ang layo-layo naman po sa topic nun, kung sino ka man, alam mo yan. Dahil pinapanood mo rin ako, di ba? Kaya, yung iba naman na, ikaw, Sara,
Ano ka, mabuti nga sa'yo, nakakakarma ka na, ha? Kaya yung tatay mo, minsan titignan ko sabi ko, bakit itong sinasabi, hindi naman yun ang topic ng aking content, 'di ba? Ano, nakikita niyo yung maganda dito sa likod ko? Abay, sorry, inggit lang kayo, no? Ano? At alam ko naman kasi na hindi naman talagang totoong gano'n ang mga Duterte. Okay, eto, this time pinagtatanggol ko ng mga Duterte, hindi naman sila gano'n, 'di ba? Wag niyong pilitin, wag niyo lang masyadong ipakita sa comment niyo na kayo'y galit. Kung galit kayo sa mga Duterte dahil sa sila ay bumanat sa mga drug lord at saka sa mga addict, pasensya na. Tao lang. Ay, ano ba naman yung gusto lang nilang kahit papaano matulungan ang kapwa natin Pilipino, di ba? Sorry, kung kayo ay hanggang ngayon ay naandun pa sa kabilang bangag at mas gusto niyo maging bangag, ay okay lang. Ganun talaga. Sila ngayon na nasa pwesto at talagang ninanakaw niya ang pera niyo, ay nasa inyo na yan, di ba? Siyempre, sabihin na naman ng iba dyan, ay bakit? Hindi naman nawawala yung pera ko sa bulsa ko. Bakit mo sasabi ninanakaw ni bangag? Di ba? So, ito yung mga Pilipino na talagang nanonood lang sa Facebook o sa YouTube, Instagram, sa X, at titignan lang pag nakita ng mga Pilipinong ito na maraming mga comment o maraming likes, sinusundan na. Marami sa Facebook niya nakikita ko na kahit hindi nila alam, basta nakita nila yung una, sinasakyan na. Okay, anyway, balik tayo dito sa kay Mr. Saldico at alam naman natin na siya po ay nagsabi na ng katotohanan, no? At syempre may mga kumokontra, lalo na yung mga loyalista nga at sinasabi na bangag din daw si Saldico at kung talaga matapang siya ay ano matawag dito ay palabasin umuwi siya. Guys, ito real talk lang to, no? Kung pauuwi niyo to, baka wala pang isang linggo patay to. Dahil alam naman natin na hindi na to tatantanan ng gobyerno. Lalo na si Tamba at si Bangag kayo naman, no? Para naman hindi nyo alam yan eh. Siyempre, alam naman natin, no? Kasi ang point dito kasi, sinasabi na ang lakas daw magbintang ni Saldico. Tapos siyempre, kumukontra yung isa, yung iba. Pero ang point dito, paano nakalusot yung budget na yun? Diba? Hindi naman si Saldico, eto hindi ko kinakampihan dito si Saldico. Baka sabihin na naman ng mga loyalistang tanga at saka yung mga isamada vloggers, no? Kaya sabihin, ikaw talaga, Pinoy adobo, bayad ka, magkano? Pro-China ka, bayad. Ang akin lang po, kasi titingnan, sabihin na natin na may pagkasinungaling minsan si Saldico. Pero, ang tanong dito, si Saldico ba ang final na pumipirma para sa budget? Siya ba ang presidente? Diba? Siya ba yung pipirma para ma-release ang budget? Wow, dagat! Diba? Kaya mapapawaw dagat ka na nga lang dahil nga sa mga sinasabi ng ibang tao. And think about it. Marami tayong nakikita na napapanood na talagang hinihilo talaga ang mga Pilipino. And I feel bad for them. Yung iba sumasakay, konti lang naman sila. At karamihan talaga naiisip na mali. Okay? But anyway, kaya ako sinasabi ito dahil nagsalita na rin ang ewan ko kung sino na ngayon ang spokesperson ni Bangag. No? Hindi ko alam kung si Ping Lacson o si Toby Tiangco. No? Speaking of Toby Tiangco ay ito po. No, at sinasabi niya na meron siya sinabi sa interview ng GMA. Thank you sa GMA, no? Wag niyo sana ako makopyright. Ay i-analyze natin yung sasabihin ni Ko kung saan ang karamihan sa inyo napanood na ito ay part 4. I just wanna correct that. Hindi po to yung part 5. No, ang bilis, no? At after I did this, may lumabas na agad kaya susundan na naman natin ang part 5. But anyway, panoorin po natin yung sinabi muna ni Ko and then we'll talk about it, okay? At saan na tayo? Nandito tayo, no? Wala tayo, hindi tayo umaalis, di ba? Kaya, ewan ko ba? Ba't ang panay patawa ko ngayon? Sana, totoo. Anyway, panoorin po natin, no? At, yan. Okay, pasensya na po kayo sa aking sound system, no? Panoorin po natin si Mr. Saldico dito. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw sa'yo. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. In fairness, at medyo tumaba na rito si Saldico. No, mukhang after nang sinabi niya yung part 1, part 2, part 3, medyo parang nag-release ang kanyang kademonyo, ha? No, parang ganun, parang yung kademonyo ng kanyang utak nag-release. Konti lang may nakahawak pa. But anyway, kaya ako sinasabi to dahil, yeah, look at him. I-compare niyo nga to sa part 1, part 2, and part 3, di ba? Parang hindi na sila nagkakalayo ni Remulla yung sa ombudsman. Okay? Biro lang. Ito. Tuloy natin!
hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Yep. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Uy. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pwede rin, no? Pwede naman siyang, hindi ko naman sinabing pwede kang mailibing. No? Baka yan ang iniisip nyo, no? Yung mga supporter ni Saldico. Pero ang ibig ko sabihin, pwede rin nilang sabihin na terorista ka dahil ikaw ang nagmaniubra ng pera. Diba? Pero yun nga, at good thing na nagsasabi ka na ng totoo, ng katotohanan, at kahit papaano, baka medyo magkaroon tayo ng konting shift dyan, so hindi natin alam, no? At maghihintay tayo. Okay, tuloy natin. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Dapat Muli, lang. taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Why? Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. What the fuck? Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Yun ang problema, no? Ako rin nagtataka, eh. Biro mo, Saldico is just party list. Ako, Bicol party list. And then suddenly, inilagay na siya sa appropriation. Kung saan ito ang backup yata ng speaker at saka yung nag-ano yata itong appropriation na to. Parang, if I'm not mistaken, ito yata yung hindi nagmamani, ubra, pambira. Ibig sabihin yung, parang nagpe-prepare ba ng budget? Parang ganun eh. No? I-google nyo na lang. Pero ang ibig sabihin, nagtataka ako dahil para sa akin, no? Dahil marunong naman tayo sa politics, dahil may experience tayo dyan ng konti, dapat sana ang inilagay sa appropriation, ng committee on appropriation, dapat, di ba, parang yung talagang district congressman, di ba? Dapat ganun eh. Pero nagtataka ako bakit siya. I guess kasi nga, ito, mamaniubra nila at nauutusan nilang magnakaw. Di ba? Kaya siguro, baka yung kung iba, baka medyo, siguro papalagpa. I really don't know. Kasi nga, when it comes to congressman ng Pilipinas, parang mahirap ng paniwalaan mga parts eh. Diba? Parang mga buhaya eh. No? Well, talagang buhaya. Gawin natin. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara Yung dito parang dito si Alcantara talagang hustler na pangungurakot. Baka siguro panahon din ni Tatay Digong ginagawa niya na ito, panahon ni Aquino nagagawa niya na rito. Kasi nga noong pa to kami kasi noon nangungontrata rin kami noon sa city. No, hindi ko na babanggitin kung saan at baka pati ako madamay diyan. No, parang ibig sabihin, hindi, pero kami nangontrata kami ng tama ha. At talaga kung nilagay namin bakal sa kalye, talagang yun din ha. Halimbawa pag 10 mm, 10 mm. Ha? Walang -8 yan. But anyway, joke lang. But anyway, ang akin lang po dito kasi, you can tell na si Alcantara is talagang gawain niya na yan matagal na. Parang silent sindikato sila noon. I think patagal na yan dahil pero ang sabi daw, nilagay daw yan may nag-appoint daw dyan para maging district engineer ng Bulacan eh. So, it's hard. Pero kung hindi man, baka sa ibang lugar siguro, nangurakot na rin yan. Di ba? Nagkatulad siguro sa Bulacan, talagang matindi ang kanyang dilihensya. Nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Martin Syed. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Gumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ito, marami dito nagko-complain. Marami rin nagbibigay ng opinion at saka ng mga comments na hindi ako naniniwala dyan dahil si Saldico papayag na walang hati. Sabihin na natin. Ito, ulitin ko lang, sinabi ko na sa una kong content dito tungkol dito. Malamang wala nga siyang hati rito, malamang. Dahil unang-una, swapang talaga si Tambat at si Bangag. Diba? So, ang masasabi ko rito, malamang siguro,
parang nag-deal sila ni Bangag at saka ni Tamba, oh, hindi ako makikihati dyan, pero bigyan nyo ako ng maraming projects. Eh, mas malaki kita nun, mas legal pa yun. Dahil nangongontrata. Di ba ang Sunwest Construction niya, meron siya kontrata. Meron siya construction company. So, yun ang naiisip ko eh. Baka nga tama nga naman na wala siyang kickback doon sa billion na dineliver niya. Pero, yung projects eh. Di ba, nabanggit ko rin sa inyo na ito pala si Saldico ay isa sa nag-supply ng mga materials sa DepEd, kung saan nung panahon na yun ay si Briones pa ang secretary at nagkaroon ng mga anomalya doon tungkol sa laptop. Alam niyo na yan, di ba? Nabalita na yan noon, panahon pa ni Tatay Digong yan. Siya pala ang isa roon, ang susupply doon. So, kaya ako naman nalaman to dahil sinabi rin ni Sara Duterte o ni Vice President na sarili nilang grupo pinaimbestigan nila by using their confidential fund that time. At alam nila na si Saldico ay involved. So, yung mga temang gano'n na parang siguro ito si Saldico, he's trying to be smart. Kaya okay, sa inyo na yung billion na yan, pero give me the projects. Imagine kung ilang projects yung hawak dito. O, di ba? Baka mas malaki, billion din, who knows? Total, nakaibangag naman ang listahan, doon nyo na lang makikita, no? Kaya, pwede rin, no? Pwede rin naman yung tinatanggi niya na may hati siya dahil siguro natakot na rin siya or ika nga, hindi ko na aminin sa akin. Who knows? Pero alam natin, billion na rin dito si Saldico. Meron nga 3 aeroplano yan, 2 helicopter, tsaka 1 aeroplano. So, sa akin, sa project ko, nakukuha. Mas malaki siguro ang kickback. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ay, sorry. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan siya. O kayo mga pards, no? OFW din pala si Bangag. Wala raw siya natatanggap na remittance. Wow! Ang laki ng kanyang remittance, men. Kung ikukumpara nyo sa inyo, mga OFWs. Biro mo, billion ang kanyang remittance. God damn. Speaker Martin ang Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South. Pwede din yan, no? At syempre, mahirap nga. Lalo na ikaw sa politika ka at mahirap magtiwala sa maraming tao. Siguro, yung Cadiz na yan lang ang pinagkakatiwalaan ni Bangag. So, hindi natin alam kung paano na-involve dito sila Bersamin, yung apo ni Lucas Bersamin, at saka yung Adrian na yan. So, we don't know. At syempre, yung kay DBM naman, kay Pagdanganan ba yun, o kung ano man yung pangalan niya, ay syempre, siya ang mahawak ng budget ng DBM. So, yeah, medyo sasabit din siya doon. But, marami talagang mga anggulo talaga na magtataka ka diba? Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito ang drop-off point na malapit sa bahay. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP collection na Pilipinas na para sa Pangulo. Biro niyo yun? Bibili ng bahay para lang pagbaksakan ng pera? You remember that, di ba? Sinabi yan ni Mama Harley Karen sa isa sa kanyang vlog na may binili silang bahay o may bahay yata sila doon na baksakan ng pera. Hindi exactly na sinabi ni Saldico, pero yung tema ni Marlica at ni Saldico nagtutugma. All you have to do is analyze it. Ngayon, kung wala kang analyzation sa utak mo, huwag mo lang isipin. Kasi yung mga Pilipinong iba kasi, kung ano lang yung marinig, yun na. Hindi mo na lang iniisip. Diba? Huli namin! Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli ako nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, yun naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee,
Ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. What the heck? Can you imagine that, guys? Balik muna tayo. Can you imagine? Billion na nakukuha niya at nagagalit pa siya at parang nakukulangan pa yata the way Saldico said it. Diba? Parang ganun eh. Sabi ko, wow. Libre na nga yung billion na yun dahil galing sa Pilipino yun. Galit pa. Pambihira yan. Can you imagine that? Hindi pa siya makontento. Nagnanakaw na nga siya. Ganyan pa. Galit pa. Putang ilaw. Magkano ba cocaine? Parang galit na galit at kulang pa yata yung kanyang nakukuha. Grabe. Ngayon, syempre, sasabihin nila, oh, wala yan. Kasinungalingan niya. Kaya nga, di ba, natatandaan nyo. Na sinasabi, umuwi ka rito, Saldico. Paano uuwi yung tao? Baka mamaya, ilang araw lang, patay na. Di ba? Wala naman sinasabi na, pag umuwi siya rito, we will take care of him. Sagot ko siya, hindi siya mapapahamak. May nagsabi ba lately? Let me know, mag-comment kayo. Di ba? Alright. At ito naman ay si Toby. Di ba? Ito si Kolokoy na higop din kay Marcos at mukhang gusto niya yatang magpapansin, no? At ako'y natatawa dito kay Toby. Nung una, bumilib ako dito kay Toby Tiangco eh. Dahil nga yung mga pinagsasabi niya na tungkol kay Martin Romualdez ay nagtutugma naman kahit papaano. And lately, medyo nakikita mo na mayroong nang pinagtatakpan tong hayop na to. No? Pero wala tayong magagawa. Kamag-anak pala ng asawa niya, ang mga Marcos. So obviously, talagang gagawa siya ng paraan. Kasi, think about it. Pag itong hinayupak na to ay nawala si Bangag, ay talagang baka medyo mamulot to ng mga ano sa basura dahil nga mawawala ang kanyang golden boy, di ba? So, siyempre, ipinagtatanggol niya ngayon at nagsasalita siya tungkol daw sa mga sinabi ni Saldico na mali at hindi naman totoo. Ang akin kasi sa mga sinabi niya, konti lang naman yung binanggit niya sa interview ng GMA, pero may question ka pa rin eh. May angulo pa rin akong dapat tanungin, bakit ganun? But anyway, panoorin po natin yung sinabi ni Toby Tiangco tungkol po sa sinabi naman ni Saldico. Magandang araw po sa inyong lahat. Yun, magandang sabi ko sino yun? Sige, tuloy na natin no, bago tayo tumagal no, at ito po, pakinggan natin si Toby Tiangco. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila. Bakit parang nanginginig si yung reporter? Parang nai-stress. GMA, pambihira. Baka naman mababa budget ang bigay nyo. Ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Sige na. Masyado tayong ano eh. House Speaker Martin Romualdez. Pagupo, ang bungad talaga agad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon. Bakit talaga nanginginig yung boss ng babae? Yan ba yun? Yung babae na yan? Oh, whatever, man. Pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang, magpipinsa ng Pangulo si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? Sinabi na kayo ni Saldi ko, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco na Dito pa lang mga chong, sinasabi na o pinakikita na ni Bangag na siya po ay weak. Alam mo naman pala nagnanakaw yung dalawang hayop na yan. Eh bakit hindi mo labanan? Bakit hindi mo pinigilan? O bakit hindi mo pinakulong? O nireklamo? Or pina-ombudsman? Di ba? Kung totoo yan sinasabi ni Toby Tiangco. Kasi think about it. Alam naman pala nila na may ginagawang kalokohan ang dalawang bugok. Si Romualdez at saka si Saldico. Ito ay base sa sinasabi ni Toby Tiangco na lumalabas na malinis daw si Bangag. Di ba? Mahal ang cocaine, pare koy. But anyway, kaya ako sinasabi to is, alam mo naman pala may mga ganyan, bakit hindi mo binanggit yan nung una pa nagdadakdak ka na? Diba? Kasi, think about it. Nagsalita si Saldico, binabanatan mo ng ganyan. Now, the only thing na lang ang paminiwala ng mga tao nito is against the words na ni Saldico at ng taong to. Pero, medyo nagkaroon ng konting hanga ang ibang tao dito kay Toby Tiangco dahil nga lalo na yung mga kontra kay Bangag dahil sa sinabi niyang pag-expose kay Romualdez. Remember sila kay Diskaya? Tinira niya rin or something. So, sa ngayon, may score itong si Toby Tiangco. But the question now is, how far you think you can protect the Bangag? Diba? Kasi dito pa lang nakikita mo na eh. Alam mo palang may ganyang nangyari. Bakit hindi mo na sinabi nung una? Bakit ngayon lang? Dahil ba nagsalita na si Saldico? So you're telling me, Mr. Toby Tiangco, pag hindi pala nag-expose si Saldico, wala ka rin sasabihin ganyan. Na magnanakaw talaga si Romualdez. Diba? And again, mamaya, tuloy natin.
Napag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinopondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man Tinanggal pala eh. Oh, sabihin na natin, okay, sabihin na natin totoo yan. Tinanggal pala nila yung budget para sa JICA na yan. GCash ba yan? JICA. Yun yata pagka. Tama, JICA. Pero may veto power si Bangag eh. Di ba? Alam niya naman pala tinanggal. Sana, hindi, balik yan, veto power. Hindi ko approvehan yan. Di ba? Doon pa lang, parang ginawang tanga ni Jobit Tiangco si Bangag. Which is talaga naman tanga nga. No, at saka talaga naman alam nating adik at magnanakaw. Oh, anong magtatanggol niya doon? Di ba? yung tinanggal na mga flagship projects ay babalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Oh, edi ganun din. Oh. Wala din. Oh, kung makita ni kung talaga binabasa ni Bangag, which is I doubt it. I doubt it na binabasa ni Bangag yung GAA na yan. Di doon pala nakita niya na. Bakit ganun? Alam naman pala ni Bangag na meron siyang parang prospect na budget sa JICA, sa JICA. Sa GCash. Pero ang ibig ko sabihin, kung wala pala, hindi ko pipirmahan yan. Oh, ang daming economic team ni Bangag. Bakit hindi na nakita yon? Di ba? So, these are all questionable na ang hirap paniwalaan unless tanga ka. So, ang ginagawa ni Toby Tiangco, pinaiikot niya talaga ang Pilipino. Hanggat maaari, kung makakalusot, lulusot. Yan ngayon ang show ngayon ng Marcos at saka nila Tiangco against Saldico at si Martin Romualdez. So isipin niyo mabuti. Di ba? Alam mo naman pala may ganyan nangyayari. And that's public. And that's people's money. Karapatan ng Pilipinong malaman yan. Di ba? Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya, si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan. So ang ibig sabihin pala, itong si hayop na Romualdez na to ay talagang kaya lang pumunta ng ICI para magpapogi. Di ba? Tapos ngayon, eto pa, alam pala ni Bangag na itong sila Romualdez ay nagnakaw o magnanakaw o nagpaplanong magnakaw. Bakit hindi isinama sa kaso ngayon itong si Romualdez? Bakit si Saldico lang? Again, hindi ko pinagtatanggol dito si Saldico. Pero, ang daming tanong. Oh, yung mga pina-aresto ni Bangag, mga pipitsugin, mga taga-ano lang yun eh. Taga-hawak lang ng mapapeles, taga-lakad lang. Pero wala kang nakikitang yung ulo talaga na papaano nakalusot yan at papaano na ilabas yan. Diba? Yung mga hinuli nila ngayon, mga cards, yun yung mga ano lang yun eh. Ika nga mga tagalakad lang. Hindi talaga super big time yung mga yun. Although may ginawa siguro silang lusot, pero hindi pa rin. Sa mga mamamayan na hindi niya proproteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa lang na O paano ka maniniwalang no one's above the law? Yung bata niya si Ombudsman, nag-change the law at si Erwin Tulfo is bend the law. Dito nga sa administrasyon na ito na uso ang bend at saka change the law or modify the law or bypass the law. Kaya, oh my gosh man, these are all bullshit when it comes to Marcos Jr. administration. sabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Kasi silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Talaga Para sa naman GMA mga Integrated purple, News, no? Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Yun. See that? Narinig nyo na. Yun ay quick interview pa lang ng GMA kung saan nanginginig ang GMA reporter. Kaya talagang anyway, balik tayo. Mga parts, kung ano man, ito again, hindi natin kinakampihan dito si Saldico, pero alam naman natin na isa si Saldico ang nagnakaw at isa rin siya sa dahilan kung paano nila na-maniubra yung pera ng bayan. Ito naman si Toby Tiangco ay siyempre ipagtatanggol niya ang Bangag. Bakit kanyo? Siyempre, bukod sa asawa yan ng asawa yan. Ano ba? Bukod sa pinsan yung asawa niya ng mga Marcoses, ay talagang gagawin niya ang lahat. Siyempre, may mga purpose siya. Ikaw naman, pambihira ka naman. And the thing is, uulitin ko, alam pala ni Toby Tiangco na narinig niya yung usapan na magpipinsan. Alam naman nila na may ginagawa na palang hocus-pocus. Ito si Martin Romualdez, kasama si Saldico. Bakit hindi ginawa ng paraan ni Bangag na tigilan? Diba? Bakit niya sinasabi na
wala akong makuwang project dahil sa pagnanakaw nyo. You are the president, Mr. Marcos Jr., aka Bangag. Pero, pinabayaan mo. So, sa kwento ni Toby Tiangco, lumalabas na kontrolado ka talaga ni Martin Romualdez. Pinakita rito ni Toby na gaano kang ka-weak. Yun ang ibig ko sabihin. Dito pala, pinakita pinaalam sa buong mundo, sa Pilipinas na ikaw ay isang weak leader talaga dahil, look, alam mo nagnanakawan na. Alam mong kumukupit na sila Martin Romualdez at pinalalabas ni Toby Tiangco na ikaw ay malinis, hindi ka nagnakaw. Pero, ang katwiran mo is bakit nyo ginagawa yan? Gusto mo ba ng ganito? Gusto nyo pa ba? Hindi pa kayo kontento sa ganito? Parang lumalabas, kulang pa ba yung nananakaw nyo? So think about it, guys. Think about it, mga Pilipino. No? Isipin nyo mabuti. No? Isipin nyo mabuti sa mga sinabi ni Toby Tiangco. No? Tanggalin na natin si Saldico sa usapan dahil nag-expose na siya. Pero si Toby Tiangco na lang, yung kanyang pagtatanggol kay Bangag. Isipin nyo mabuti. Alam pala nila na may nagkakaganon, bakit pinabayaan? And the next thing is, alam niyang nagnanakawan na bakit akala ni Bangag ay may flood control project. Di ba? So, kung uumpisahan nyo sa simula na sinabi ni Bangag na meron tayong 5,500 flood control, doon kayo mag-umpisa hanggang sa present ngayon, isipin nyo mabuti. Tapos, ang kwento ni Tiangco na si Marcos daw ay galit na galit dahil daw ninanakawan na, the way it sounds, ninanakawan na nila yung budget ng bayan at meron siyang gustong project, itong si Bangag, at yung isang sinasabi niyang Jika, yung Japanese company, ay bakit hindi niya na veto power yon? Eh, siya ang president. Let's say, sabihin na natin honest. Oh my gosh, man, nanginginig ako. Sabihin na natin honest si Marcos Jr. Hindi siya addict. Oh. Kung alam niya nagnanakaw sila Romualdez at saka si Saldico, at kung maka-Pilipino si Marcos Bugoy, eh dapat palang tinanggal niya na si speaker na as a speaker noon pa. Dahil alam mo palang nagnanakaw sila at tanggal niya si Saldico para hindi na mapakailaman yung budget, magpalit siya ng ibang speaker. Dahil presidente kay, may impluensya kay, alam naman yan, di ba? Oh, yung naglagay ba kay Speaker D? Wala ka impluensya? I don't think so, meron ka. Di ba? Pero sabi ni Toby Tiangco, nagagalit daw si Bangag. Tinignan daw sa GAA, bakit hindi niya veto power? So, dito pa lang, pareho pa rin yung bintang. Pareho pa rin na suspect si Bangag dito. Dahil sa sinabi ni Tiangco, si Tiangco nagkalat. He fucked up. Yun ang suma dito, mga pards. Dito sa sinabi pala ni Tiangco, yung mga tanong na tanong niya, dito pala nakita mo, weak leader talaga si Bangag. Di ba? So, ulit-ulitin nyo yung sinabi ni Tiangco. Okay? Ulit-ulitin nyo. And I'm not saying na pinagtatanggol ko si Saldico rito. Mamaya sabihin, pro-China ka na naman. Ang akin lang, ina-analyze ko, okay, nagbitaw na si Saldico, nakaka-part 4 na siya, may bago na naman. Hindi ko na abutan, may bago na. Oh. Balita ko, sabit naman daw dito yung anak ni Bangag na si Sandro Marcos. So, ang ibig ko sabihin, sa sinabi ni Tiangco, he F up dito. Hindi niya na ipagtanggol talaga si Marcos dito. Pinakita lang dito o pinarinig lang ni Tiangco sa mga tao at sa mga katulad natin na bangag na weak pa si Marcos Jr. Ganito lang yan. Okay? Ang conclusion dito, alam mo palang may nagnanakawan. Alam palang ni Bangag din na may nagnanakawan sa budget. Bakit siya pumirma? Yun na lang yun eh. Doon na lang tayo mag-DN. Bakit niya pinirman? Alam niyang may problema ang BICAM. Alam niya yung papeles, may something is going on. Bakit niya pinabayaan? Bakit siya pumirma? Diba? Di ba tayo mga tao, pagka may pipirman tayo, ano yan? Ayoko, mamaya sumabit ako dyan. No way. I'm not gonna do that. Eh, ito si Bangag. Pirma lang ng pirma. Oh. Unless meron nagsasabi sa kanya, sir, pirmahan nyo na yan. Mamaya, titira tayo ulit. O, di ba? Mga parts, ang akin lang masasabi rito ay sino naman ang kawawa dito? Ito naman mga Pilipino. Ang mga Pilipino na umaasa, na nagbabayad ng tax, na nagtatrabaho kahit ikay karpintero o ikaw ay tubero o ikaw ay nagtitinda, you still pay taxes. And look what they're doing right now. Kinakain nila yung pera nyo. Lalo ng OFWs. Nagpapadala para sa inyo mga Pilipino. Pero yung tax nun, sila Tama, Bangag, Saldico, at kung sino-sino pa nakikinabang lang. It's really time. No? It's really time na dapat talagang palitan na ang Bangag. Sabi nila, wag daw Marcos resign. No, you resign, you effer.
Get the hell out in Malacanang. Let this person lead the country for at least 2.5 years na yata. Di ba? Give her a chance. Wala na bangag. Magdroga ka na lang na magdroga sa Ilocos. Yun lang ang gawin mo. Kasi nakakainit talaga ng ulo because I feel bad for the Filipinos. Kawawa na naman sila. Kayo nag-aawayan kayo sa budget. Nagtatanggihan kayo sa budget. Nagsisisiya kayo ng budget. Nagtatanim kaso kayo sa budget. Pero yung mga Pilipino, wala. Nga. Naghihintay kung ano ang bukas. Can you imagine that guys, ang mga Pilipino nag-iisip na ano kaya mangyayari bukas? Or kahit sabihin mo lang yung iba may trabaho. Iisipin mo, ay, ang gulo-gulo na dito sa Pilipinas. Ano kaya mangyayari bukas? Di ba? Yun ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Dahil sa mga leader na ganito. Kaya, dapat, palitan na. At yung iba naman dyan na nagbabanta at nagsasabi na ilagay daw si Ping Lacson o isama si Ping Lacson at ilagay daw isang businessman na katulad ni Ramon Ang. Oh my gosh, man. What's going on in the Philippines? You know what, Filipino? It's gonna be up to you guys. Sipain nyo na ang bangag at palitan ng matinong leader na nasa likod ko. Give her a chance. And I'm sure, maraming investor ang pupunta dahil alam nila pag Duterte, straight ang mga tao yan. Oh, I know. Magagalit na naman sa akin ng loyalista nga rito. Sasabihin na naman nila, yan, bayan ng China yan, kaya ganyan magsalita yan. No, it's not. Because I still love the Filipinos. Diba? Hindi ko ba sila matulungan financially o physically right now kasi I'm not in the Philippines. Pero, pino-voice out ko lang na karapatan ng Pilipino kahit paano, guminhawa, kahit konti. Ika nga sabi ni Senator Marcoleta, kahit hopya lang. Okay na sa Pilipino, basta makaraos lang palagi sa isang araw. Yun lang naman ang kailangan natin sa ngayon makaraos. Anong kailangan? Trabaho. Kumita. Para bukas merong babaunin si mga anak. May mabibili sa palengke. Ibaba ang mga presyo. Pwede naman talaga. Di ba? Yun lang po yun. Yun lang at tama sa ngayon. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po at sana po ay naintindihan nyo ang ating pinag-usapan. Kung hindi man, mag-comment na lang kayo at sasagutin ko as much as I can. Okay? Sabi nga ni Senator Marcoleta, makontento ka na muna sa ngayon. Ika nga parang sinasabi niya, higpit sinturon muna. Kung noon nakakabili ka ng Goldilocks. Pero ngayon, hopya. Mag-hopya muna tayo. Ako, paborito ko rin ng hopya, lalo na yung munggo. Diba? Okay lang yun. Pare-pareho rin yan. Pero sabi naman ng ating Vice President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Atin yan, men. Yan lang, nag-iisa lang yan. Okay? Salamat po and God bless. And I will see you again. Shukran.